Luzon, Visayas at Mindanao at saan man panig ng mundo naroroon ang Pilipino. Magandang umagang Pilipinas. Oh, Miyerkules tayo yun ha. July. Malo na, dali mo na naman ako. August na. August 5, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, mga tauhan ng OVP o Office of the Vice President nakipagpulong noon sa COA, nakiusap na ibaba ang bigat ng audit findings. Depensa pinatunayan na hindi lamang si VP Inday Sara ang may confidential funds. Pangalan ng dating Vice President na si Jojo Binay inilutang naman ni Attorney Poa. Department of Justice at NBI blanco pa sa manay pagkakaresto kay Senator Bato de la Rosa sa Davao City. Resolusyon ng pagkilala kay Alex Iala, pinagtibay ng Kamara, unang Pinay na kampiyon ng WTA, nag-uwi ng mahigit 15 milyong pisong premyo. Pero hindi pa ho siya uwi, tutuloy ho ito ng Canada. Para naman sa WTA 1000. Mag-ina binaril sa harap ng isang hotel sa Makati City, isang patay. Sama ng panahon sa La Union, naging bagyong Maymay na. 17 lugar sa Luzon nasa ilalim ng signal number 1. Dali. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, naging bagyong Maymay na ang low pressure area na namataan ang Pag-asa sa kanlurang bahagi ng La Union. Ang Tropical Depression Maymay ang ikalawang bagyong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Agosto at ika-13 naman ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa ang bagyong Maymay. Aabot ito ng Tropical Storm category sa susunod na 12 oras habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Huling namataan si Maymay sa layong 130 km west-northwest ng Bacnotan, La Union. Kumikilos ito ng pa-east-northeastward sa bilis na 10 km bawat oras. May taglay na lakas na hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot na ngayon ng 70 km bawat oras. Sinabi ng Pag-asa, mananatiling stationary ang bagyo sa loob ng 12 oras bago ito kumilos pasilangan. Posibleng maglandfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon na gabi. Matapos maglandfall, tatawirin ng bagyo ang Northern at Central Luzon hanggang Huwebes. 17 lugar sa Luzon ang nasa ilalim na ng signal number 1 dahil sa bagyo. Kabilang ditong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, western portion ng Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, western at central portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Zambales, northern portion ng Tarlac, western portion ng Isabela at northwestern portion ng Quirino. Sinabi ng Pag-asa na ang southwest monsoon na habagat at ang bagyong Maymay ay magdudulot na malakas hanggang gale force na bagyo na taglay na hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa Surigao del Norte, Dinagat Island, Misamis Occidental, Camiguin, Lanao del Norte, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Magandang umaga, Pilipinas! Higit 9,300 individuals nang naapektuhan ang pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at pinalakas na habagat sa bansa. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga apektado ay mula sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Zamboanga Peninsula. Sa naturang bilang, 3,682 katao ang napilitang lumikas mula sa mga evacuation center. Sabi pa ng OCD, wala namang napaulat na nasugatan o namatay o kaya nawawala dahil sa naranasang masamang panahon. Bukod dito, wala rin naitalang pinsala sa infrastruktura maging sa sektor ng agrikultura. Nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng tumaas ng 5 hanggang 10 piso ang presyo ng ilang uri ng gulay dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa ginawang price monitoring sa Las Piñas, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaasahan tatagal ng ilang araw hanggang 1 linggo ang pagtaas ng presyo dahil sa naapektuhan ng ulan ang mga lugar na nagsusupply ng high-value crops.
Sa kabila nito, tiniyak naman ng kalihim na nanatiling stable ang presyo ng isda, karneng baboy at manok dahil sapat ang supply ng mga ito hanggang sa katapusan ng taon. Yan man, inamin ng kalihim, posibleng maapektuhan ang produksyon ng manok sa kasagsagan ng El Nino, lalo na pagsapit ng Nobyembre o Disyembre. Sinisiguro naman ng DA na sapat ang supply ng lokal na bigas, lalo't naka-schedule naman ang pagsisimula ng anihan sa Setyembre. Ngayon na umuulan, baka certain vegetables biglang tumaas for a week or a few days, then bababa ulit yan. Dahil kung saan malakas ang ulan, minsan na talaga yung high value crops natin. Sa situation ngayon, tingin ko days lang. Days ang spikes and for high value. But for as far as isda, baboy, manok are concerned, I expect it to be stable. No? Then wala akong nakikita, well, we have enough stocks of rice, maraming local. Itong September, parating ng September, mag-harvest na ulit yung ibang areas. No? Kasagsagan ng harvest is October, November, at December. So rice is very stable. Nasa 17 lugar naman sa Negros Occidental ang apektado na ng African Swine Fever. Patay sa ulat, sumipa pa ang bilang ng ASF cases. Makarang makapagtala na rin ang kaso sa 3 bayan ng lalawigan. Kabilang dito ang Isabela, La Castellana at Binalbagan sa southern part ng Negros Occidental. Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, mula sa kabuang 90,981 na hog population ng mga apektadong lugar, nasa 2,338 na ang nasawi dahil sa ASF. Sinabi pa ni Governor Lacson, hindi naman mabilis na kumakalat ang naturang sakit gaya ng unang outbreak nito. At sa ngayon, nananatili namang manageable. Pilipinas, ang oras 12 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalyan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Bumaba ng 26.64% ang kabuuang revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa unang 6 buwan ng 2026 dahil sa paghina ng koleksyon mula sa gaming operations. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot lamang ng 43.32 billion pesos ang pumasok na kita ng PAGCOR, mas mababa kumpara sa 59 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakarang taon. Bumaba rin ng 27.11% ang revenue mula sa gaming operations na nananatiling pangunahing pinagkukunan ng kita ng PAGCOR. Sa 38.92 billion pesos, dati po 53.4 billion pesos ang naitala sa first half ng 2025. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, malaking dahilan ng pagbaba ang paghina ng koleksyon mula sa electronic gaming segment. Bumagsak ng 41.85% ang revenue mula sa e-games, e-bingo at bingo grantees sa 18.6 billion mula sa 32 billion pesos noong first half ng 2025. Bumaba rin ang koleksyon mula sa mga licensed casino at PAGCOR operated casino ng 3.85% at 8.67%. Kinilala ni House Speaker Faustino Boji III ang malaking papel ng mga line worker sa pagpapanatili ng supply ng kuryente at pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Sa kanyang mensahe sa pagdiriwang ng National Line Workers Appreciation Day, tinawag ni Speaker D ang mga line worker bilang mga tahimik na bayani na laging sinisigurong may ilaw ang buong komunidad. Ayon kay Speaker D, dapat matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente na niya'y mahalaga sa operasyon ng mga pabrika, negosyo, ospital at mga paaralan. Ginit pa ng House Speaker, ang mga line worker ang unang tumutugon tuwing nawawala ng kuryente, lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya't nalalagay sa panganib ang kanilang buhay. Kaugnay nito, tiniyak naman ng mambabatas na patuloy na susuportahan ng Kamara ang mga panukala at mga programang magpapalakas sa sektor ng enerhiya at magbibigay ng proteksyon sa mga manggagawa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Labing 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Patay ang isang 63 years old na babae. Sugatan ang kanyang 26 anyos na anak matapos silang pagbabarilin nang hindi pa nakikilalang suspect sa labas ng isang hotel sa Barangay Poblacion, Makati City. Ayon sa Southern Police District, naganap ang naturang pamamaril dakong alas 6:46 ng gabi sa kanto ng Makati Avenue at Durban Street. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang nakatatandang biktima habang nagtamo naman ang tama ng bala sa katawan ng kanyang anak. Sa paunang investigasyon, nakatayo lamang ang mag-ina sa labas ng hotel nang lapitan sila ng suspect. Nakasuot ito ng puting damit, maong na shorts at puting sapatos bago sila pinagbabaril. Mabilis na tumakas ang salarin matapos ang pamamaril. Nagsagawa ng dragnet operation ng pulisya at sinuusuri ang kuha ng CCTV upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Patuloy na rin iniimbestiga ng mga otoridad ang motibo sa naturang pamamaril. Ano ba yan? Yan din sa may Makati area, di ba? Yung pamamaril ng isang lalaki. Sarap din isang hotel. Humihiling naman ang Department of Education o DepEd sa Kongreso ng hiwalay na pondo para mabigyan ng kompensasyon ang mga gurong magsisilbing tutor sa ilalim ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Kaliham ni Education Secretary Sani Angara sa mga pinuno ng Education Committees ng Kongreso. Sinabi nito na kinakailangan ng malinaw na legal na batayan at sapat na pondo para maibigay ang karagdagang bayad sa mga guro na tatayong tutor. Patay sa paunang pagtaya ng DepEd, aabot ng 4.30 billion pesos ang kakailanganin kung pare-pareho ang magiging bayad sa bawat tutor. Habang hindi bababa sa 7.26 billion pesos naman kung ibabata ito sa kasalukuyang hourly teaching rate. Ipinaliwanag ni Angara sa ilalim ng ARAL Law at ng 2026 General Appropriations Act, maaari lamang bayaran ng mga guro alinsunod sa umiiral na batas at nakalaang pondo. Sa kasalukuyan, pinapayagan lamang ang overload pay matapos makumpleto ng guro ang tinakdang 6 na oras ng pagtuturo kada araw. Binigyan din pa ni Angara na layunin ng DepEd masuportahan kapwa ang mga mag-aaral at ang nanangangailangan ng karagdagang tulong sa pagkatuto, gayon din ang kapakanan ng mga gurong tumutulong naman sa pagpapatupad ng ARAL program. Dan Umaga, Pilipinas! Naghahanda ang Department of Education ng isang AI master plan upang ihanda ang mga guro at mag-aral sa mas malawak na paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, bahagi ito ng direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA na ihanda ang mga Pilipino sa mga umuusbong na teknolohiya. Sinabi ni Angara, layunin ang plano na maging bihasa mula sa mga guro sa AI anang sa gayon maituturo rin nila ito sa kanilang mga estudyante. Paliwanag ni Angara, nasa 1.8 million ang mga mag-aaral at guro na tuturuan ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa AI. Nakikipagtulungan na rin ang DepEd sa pribadong sektor kabilang ang Khan Academy at Ayala Foundation upang makapagbigay ng mga AI tool na libre o mas mababang halaga para sa mga teacher. Sa kabila ng pangamba ng ilang guro, iginit naman ni Secretary Angara, hindi papalit ang AI sa mga teacher, kundi magsisilbing kasangkapan upang mapahusay ng pagtuturo at pagkatuto sa loob ng silid aralan. Pilipinas, ang oras 19 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Diyos maringaga sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Naimbang nabigat ka na kayo amin sa mga suki natin dyan po sa Norte. May buntag sa mga taga Mindanao, o Kabisayan. May ngaaga sa mga kuturan tanan sa Hinubaan, Negros Occidental. Arestado ang 27 anyos na babae sa online ticket scam na tumatarget sa South Korean boy band BTS fans. Kinilala ang suspect na si alias Shai. Dapat binanggit ang pangalan nito, lintik na to. Na naharap sa kasong estapa kaugnay ng Cybercrime Prevention Act.
Naaresto si alias Shai sa entrapment operation sa San Lazaro, Maynila noong Hulyo 22. Ayon sa Anti-Cybercrime Group Director na si Major General Wilson Asueta, nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang isang biktima na manoy nakabili ng concert ticket sa halagang 14,200. Ngunit na-discovering na ibenta rin ang kaparehong ticket sa ibang mamimili. Lumalaman sa investigasyon na 5 pang ibang na biktima ng ticket ang may kakaparehong seat number. Pinaniniwalaan para ito sa isang BTS concert bagamat hindi pa malinaw kung ito ang nakatagdang konserto sa Pilipinas sa Marso ng 2027. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa publiko na bumili lamang ng concert ticket sa mga otorisadong ticketing platform. Yun daw ang ticket para sa laban ni Alex Ayala dyan sa Canada. Ang bilis ding naubos. Hinahanda na ng Land Transportation Office ang mga hakbang para ma-blacklist ang dayuhang kumpanyang Dermalog. Dahil sa pagkabigong mayatid ang kumpleto at ganap na gumaganang Land Transportation Management System o LTMS. Sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni LTO Executive Director Martin Untog, hindi pa rin kumpleto ang 319 billion peso digitalization project na ipinagkaloob sa Dermalog noong 2018 at meron pa rin 61 na hindi nare-resolve ang issue hanggang nitong Marso ng 2026. Ayon kay Untog, tumanggi rin ang kumpanya na sumunod sa 13 formal na kutusang isuko sa LTO ang source code at encryption keys ng sistema na mahalaga sa pagpapatakbo at pagsiguro ng LTMS. Dahil dito nananatiling limitado ang kakayahan ng LTMS, kabilang ang hindi pa pagpuproseso ng mga transaksyon ng mga public utility vehicle at otomatikong paniningil ng ilang multa sa vehicle registration. Wala pang impormasyon ang Department of the Interior and Local Government hinggil sa sinasabing pagkaka-arrest umano kay Senator Bato de la Rosa. Ito nung kinumpirma ni Secretary John Vic Remulla sa gitna ng mga kumakalat na balitang nadakip ang nagtatagong senador. Ay walay na pahayag, sinabi naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, nagpapatuloy pa ang manhunt operation laban kay Senator Bato. Si De La Rosa ay wanted ng International Criminal Court dahil sa manoy partisipasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Huling nakita ang senador noong Mayo nang umalis ito sa Senate premises kasama si Senator Robin Padilla. And speaking of Davao, may babalita tayo mamaya tungkol sa durian. Hindi pa na-aresto ng National Bureau of Investigation si Senator Bato de la Rosa. Itong kinumpirma ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng kumalat na spekulasyon. Ayon kay Matibag, nagpapatuloy pa ang manhunt operation ng NBI laban sa kampo akusado ng dating Pangulo na ngayon kumakaharap ng crimes against humanity sa ICC. Hindi, wala. Sa amin, wala. I don't know kung sino. Wala sa amin. Sir, nag-work yun. Wala. So, sir, ongoing yung manhunt operation po natin, sir. Lagi naman. Ha? Lagi talaga. Sir, wala kayong binitbit dito, sir. Ha? Wala ano? Wala po kayong binitbit dito, sir. Wala ano? Kay Senator Bato po kung nahuli na because Wala. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras 25 na makalipas sa alas 4 na umaga mga mamis. Pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and C11 cotton. Gawa po ito ng ACS. Matapos naman ang 6 na taong paghahanda at pagbuo ng ugnayan, tuluyan ang nakapasok ang sariwang Davao Durian sa merkado ng Oman na nagbukas ng panibagong oportunidad para sa mga nagtatanim ng durian sa Pilipinas. Nagsimula ang interes ng negosyanteng Omani na si Aziz Alismaili, may-ari ng GL Amal Ali International, nang malaman ito na mataas ang kalidad ng durian mula sa Belvis Farm sa Davao City. Sa loob ng 6 na taon, nakipag-ugnayan ito sa may-ari ng farm habang pinag-aaralan ang mga requirement sa pag-export ng sariwang durian sa Middle East. Matapos ang ilang taon, naipadala na sa Oman ang unang shipment ng sariwang durian. Binubuo ito ng 56 na kahon o higit sa 1 metriko tonelada, nagkakahalaga ng 3,000
US dollars o 183,000 pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., nagbukas ang export ng bagong merkado para sa Davao Durian matapos magustuhan ng umani importer ang kalidad at lasa ng nasabing prutas mula sa Belvis Farm. Sinabi ni Laurel na bahagi ito ng pagsisikap ng gobyerno na palawakin ang export market ng mga produktong agrikultural at na mapataas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpasok sa mga bagong pandaigdigang pamilihan. Congratulations at good luck sa mga nagtatanim ng durian. Eastern Visayas, mataas ang bilang ng mga hindi resistado sa yakap program ng PhilHealth. Bakit? Alamin natin mula kay Jane Galit Bantayan mula sa Aris 34. Jane, may buntag. Patuloy pa rin sa pagpapanawagan ang PhilHealth Eastern Visayas ng pagpaparehistro sa programa ng Yakap. Ayon kay Miramar Zabala, head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Eastern Visayas, mataas pa rin ang bilang ng hindi parehistrado at kasalukuyang hindi pa rin naaabot ng PhilHealth ang total target na marehistrado sa buong Eastern Visayas. Bago matapos ang taon, ayon kay Zabala, kailangan na maabot ang total target na marehistrado ng Yakap program. Hinihikayat nito na hindi lamang magparehistro, ngunit kailangan magkaroon ng tinatawag na First Patient Encounter. Ang PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan program ay ang pinalawak na programa ng pamahalaan para sa libreng konsulta, gamot at laboratory test. Layunin nitong alagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino para maiwasan at maagapan ang mga sakit ng hindi mabigat sa bulsa. Mangyaring pumunta lamang sa mga accredited provider at magparehistro o magsadya mismo sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Rural Health Unit, Health Center o klinika. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Kalumpit, Bulacan at sa mga taga-Hagonoy. Top drug personality sa Eastern Visayas, arestado sa bayan ng Palo, Leyte. Dami nitong bit-bit na shabu. 5.47 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha rito. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad, Jimmy. Arestado ang isang rank number 1 regional priority target listed high value individual sa Eastern Visayas kasamang dalawang hinilalang sangkot sa illegal na droga sa kinasang bypass operation ng Police Regional Office 8 sa Bypass Road, Barangay San Jose, Palolite. Kinilalang pangunahing suspect si alias Mario 35 anyos at isang barangay official kasama rin sa naresto sina alias Giza 34 anyos at alias Jos 18 anyos kapwa residente sa bayan ng Palolite. Nasamsam sa operasyon ng 7 sachet ng shabu na may halagang 5.47 milyong piso. Ayon kay PRO8 Regional Director Brigadier General Jason Capoy, malaking tagumpay ang pagkakaresto sa pangunahing target ng reyon at patuloy nilang paigtingin ang intelligence-driven operations laban sa illegal na droga. Inikayat din ng PRO8 ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pag-uulat mga illegal na aktibidad sa kanilang mga komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa Eastern Visayas. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, sa iba pang mga balita sa mga lalawigan, DepEd Davao City, humingi naman ang pamanhin sa insidente ng pagbisita ng Pangulong BBM kung saan 4 na estudyante ang sumasailalim ngayon sa investigasyon. Anong nangyari? Alamin natin mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, humingi ng paumanhin at pagunawa ang School Division of Davao City kaugnay na hindi magandang asal na ipinakita ng ilang estudyante sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod noong Hulyo 28. Ayon sa DepEd Davao City, agad itong inimbestigahan ang insidente sa pakipag-ugnayan sa School Child Protection Committee na nagsagawa ng pagpupulong noong Hulyo 30. Sa isinagawang investigasyon, natukoy ang 4 na estudyanteng sangkot at ipinatawag ang kanilang mga magulang para sa isang mandatory conference. Kasalukuyan na ring isinasailalim ang mga naturang estudyante sa kaukulang disciplinary measures, guidance and counseling at values formation alinsunod sa DepEd Order No. 006 Series of 2026. Tiniyak naman ng DepEd Davao City na patuloy nitong paigtingin ang pagsusulong ng isang ligtas, maayos at magalang na kapaligiran sa mga paaralan sa paipagtulungan ng mga magulang at ng komunidad. Ito si
si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang nasa 40 million pesos na laga ng misdeclared na paputok sa Manila International Container Port. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang naturang mga kargamento ay may laman ng dalawang shipment mula sa China. Mga idineklarang ceramic cups daw po o kaya shelves. Ganyan man ang isa ilalim mga ito sa physical examination, dito na tumambad ang iba't ibang uri ng paputok taliwan sa deklarasyon ng importer. Ginit ni Commissioner Nepomuceno, ang pagkakasamsam ng mga naturang kontrabando ay patunay na epektibo ang screening process ng BOC bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya kontra smuggling. Paalala pa ng kawanihan ng adwana, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aangkat ng mga finished firecracker at mga pyrotechnic devices alinsunod sa mga umiiral na Republic Act 7183. Abot naman sa 700 million pesos na laga ng peke at smuggled na sapatos ang nasamsam sa iginasang raid ng Criminal Investigation and Detection Group sa isang bodega sa Imus, Cavite. Ayon kay Director Major General Robert Morico II ng CIDG, kabilang sa mga nasabing produkto ang mga peking sapatos na kilalang brand tulad ng Adidas, Nike, New Balance, Asics, Crocs, Puma, Converse, Skechers, On Cloud at Louis Vuitton. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ang CIDG ng impormasyon na may nakatagong mga smuggled na kalakal sa isang bodega sa barangay Alapan 2 o Alapan 2A. Sa pakikipag-ugnayan ng Bureau of Customs, naglabas ito ng mga kaukulang kautusan na nagbibigay daan sa pag-inspeksyon, paghahalughog at pagsamsam ng mga kalakal na lumabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Binigyan din ni Morico na nakapipinsala sa lokal na industriya ng sapatos, nakapagpababa ng koleksyon sa buwis at nagdudulot ng pagkawala ng pondo ng pamahalaan ang pagpasok ng mga smuggled na produkto. Aabot naman sa 1.9 tons ng mga puslit na karne, karamihan ay galing China ang nasabat ng mga otoridad sa isang warehouse sa Parañaque City. Kasunod dito na ikinasang operasyon ng National Bureau of Investigation at Department of Agriculture kung saan nadiskubre ang 1,870 kg ng smuggled na karne at iba pang mga animal products gaya ng manok, baboy, peking duck at exotic softshell turtle. Ang mga naturang produkto ay tinatayang nagkakahalaga ng nasa 200 million pesos. Nakaimbak sa warehouse ng Jabaa Fresh Agriculture Corporation. Hindi ito sumailalim sa required inspection at regulatory procedures. Sa ilalim ng umiiral na regulasyon, tanging ang mga lisensyadong meat importers lamang mula sa bansa o mga foreign meat establishment na accredited ng DA ang maaaring magpasok ng mga produkto sa Pilipinas. Hindi kasama sa listahan ang China. Tatlong rebeldeng NPA patay naman sa nagpapatuloy na engkwentro ng militar at mga teroristang NPA sa Likuan, Baay, Abra. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Tatlong kasapi ng Communist Terrorist Group ang napatay kasunod sa naganap na engkwentro ng mga rebeldeng NPA at tropa ng gobyerno sa barangay Bonglo, Likuan, Baay, Abra. Nakasagupan ng mga tropa ng gobyerno ang abot sa 10 armadong nalalabing kasapi ng Ilocos Cordillera Real Committee habang nagsasagawa ng pursuit operation sa barangay Bonglo bandang alas 11:10 na tanghali kahapon. Naengkwentro ng mga composite troops ng Army 58th Infantry Battalion at 98th Infantry Battalion ang mga armadong grupo habang nagsasagawa ng pinag-ibayang pursuit operation sa naturang lugar. Humantong ito sa pagkaka-recover sa labi ng tatlong napatay na NPA, 2 M16 rifles at 1 M14 rifle. Nagpapatuloy pa rin ang sagupaan ng mga tropa ng gobyerno at teroristang grupo. Ayon kay Major Ed Rarugal, tagapagsalita ng Philippine Army 5th Infantry Division, tinutugis ng mga sundalo ang mga armadong rebelde matapos ang unang sagupan sa barangay Bonglo, Likuan na Abra noong linggo ng hapon. Ito na ang pang-apat na iniulat na sagupan ng militar at mga rebeldeng grupo sa lalawigan ng Abra sa nakalipas na 3 linggo na bahagi na nagpapatuloy na military operations laban sa mga nalalabing rebeldeng NPA sa lalawigan ng Abra. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Gina. Magandang umaga, Pilipinas! Nakisa naman si Health Secretary Jose Pujalte Jr. sa pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week sa Pampanga. Kasama ang Department of Social Welfare and Development, tamahagi ang Department of Health ng libreng prosthesis at iba pang mga ayuda para sa mga PWD o mga persons with disability. Sa ilalim ng Joint Prosthesis Assistance Program ng Jose Lingad Memorial General Hospital and Medical Center, gayon din ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, mahigit sa 40 prostheses ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Kabilang din sa mga pinamahagi ni Secretary Pujalte at ng DSWD ang mga wheelchair, bigas assistance to individuals in crisis situation o AICS. Binigyan din ang bagong kalihim ng Department of Health na mananatiling prioridad ang hensyang pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan at tulong sa mga pasyente kabilang ang mga PWD. Inikayat din ni Pujalte ang publiko na pangalagaan ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng sapat na tulog, pagkain ng masusustansyang pagkain, regular na pag-inom ng tubig, pag-ehersisyo at aktibong pakikisalamuha upang manatiling malusog ang katawan at ang isipan. Itinanggi ni Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. ang reklamong nag-uugnay sa kanya sa madalas na pagpunta sa kasino. Sa eksklusibong panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Dr. Pujalte, inimbitahan siya noong July 20 ng dalawang hindi niya pinangalanang opisyal sa isang restaurant na may kasino para mag-cortical. Ayon sa kalihim, hindi sila pumasok sa kasino, nanatili lamang sa dining area kung saan sila nag-usap. Ipinagkibit-balikat naman ni Pujalte ang reklamong inihain sa Malacanang na wala naman umanong saysay dahil hindi permado at wala ring pangalan ng complainant. Ginitang kalihim, hindi niya sisirain ang reputasyon at pangalan na sinimula ng kanyang yumaong ama na si Dr. Jose Pujalte Sr. na nagsilbing direktor ng National Orthopedic Hospital noong panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang pagkakamali ko, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng courtesy call. No? Ang courtesy call pala, sila ang may kailangan, sila dapat ang dumulog sa aking opisina. Ang ginawa ko, nagpunta ako kung nasaan sila. Kaya huling beses ko nagagawin yon, na muntik pa ako mapahamak. Pangalawa, yung sinasabing reklamo ay wala pong nakapirma o walang pangalan. Walang pinagkaiba to kung naglalakad ka sa daan at may sumigaw sa iyo na pangit, pandak. Pero paglingon mo ay tumakbo o kaya hindi nagpakilala. Kaya wala pong saysay ang isang reklamo na hindi naman pinanindi. Magandang umaga, Pilipinas! Mameban lang sa Las Vegas, good morning! Si Ginoong Raimundo Ursabia. Diyan po sa Hayward, California, good morning ha. Ganun din kay Ginoong Jose Ramon Nulod. At syempre kay Boss Don Jun Yambao, ang ating mga midnight singers dyan sa San Diego, California. Ingat po kayo lagi. Ma'am Lloyds, inaasahan ng Pilipinas ang pinakamatinding tatamaan ng malakas na epekto ng El Nino sa Timog Silangang Asya batay sa pinakabagong ulat ng Bank of America o BOPA. Posibleng umakyat sa average na 6.7% ang inflation sa Pilipinas ngayong taon dahil sa epekto ng El Nino. Mataas na presyo ang sa pagkain at iba pang salik sa ekonomiya. Tinukoy din sa ulat ang pinakamalaking itinaas ng presyo ng pagkain sa Pilipinas sa nakalipas na 6 na buwan na maaari pang mapalala o lumala dahil sa pressure ng inflation sa ikalawang bahagi ng taon. Inaasahan din ng BOPA na lalago naman sa 2.5% ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Pero ang pinakamabilis daw po ay 3.5% magsapit ng 2027. Dahil dito tinatay ng BOPA na posibleng muling magtaas ng 25 basis points ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa susunod itong pagtatakda ng policy rate upang mapigil ang pagtaas ng inflation. Kaya dapat sipagan natin ang pagtatanim.
Kuya Kaloy, dyan sa Japan, Ohayo gozaimasu. Baka kayo ay pabalik na ng Pilipinas doon sa mga seafarers natin, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayo dito sa Pilipinas na tangerine chocolate. Yan po ay brandang mga magdaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, abay pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ko ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Isang araw bago ang Oplan Baklas ng COMELEC, Bureau of Fire Protection inuutos ang pagbabaklas ng kanilang mga political posters sa Cotabato City. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Isang araw bago magpatupad ng Oplan Baklas ang COMELEC sa mga poster sa mga kandidato nakapaskil sa mga non-designated common poster areas, nagpalabas na ng kautusan ang pamunuan ng Bangsamoro Federalist Party o BFP address sa mga supporters at mga miyembro nito na kusang baklasin ng mga election posters na nakapaskil sa mga pampublikong lugar at ililipat sa mga designated common poster areas ng COMELEC. Nabatid na nauna nang nagbigay ng public notice ang COMELEC sa kanilang pagpapatupad ngayong araw ng Oplan Baklas. Kagabi, sama-samang kumilos sa mga supporters ng BFP at isa-isang tinanggal ang political posters kabilang na ang mga posters ni Member of Parliament Attorney Nagib Narimbo na kandidatong Parliament Representative sa 2nd District ng Cotabato City. Pinasasalamatan nina BFP Party President Dr. Tom Antok at BFP Cotabato City Chapter President Member of Parliament Attorney Nagib Narimbo ang agarang tugon ng kanilang mga miyembro at mga supporters sa advisory na inilabas ang BFP officials alinsunod sa mga lituntunin ng COMELEC sa buong BARM region. Mismo ang mga supporters na naglagay ng mga tarpaulin sa iba't ibang lugar sa Cotabato City ang agarang kumilos upang tanggalin ang nasabing mga political posters ng BFP at inilipat nga sa itinilagang lugar ng COMELEC. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Samantala sa iba pang mga balita, dako muna tayo ng Bataan, 3 scholars na cum laude. Aba! Pinarangalan ng BIPA Region 3 sa Zambales. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Pinarangalan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Office 3, VFAR 3, ang 3 scholar ng Fisheries Scholarship Program, FSP, na nagtapos bilang cum laude sa President Ramon Magsaysay State University, PRMSU, sa Zambales. Kinilala itong sina Rose Ann Baluyot, Gina Mel Fango at Risa Jane Daniel sa isinagawang awarding ceremony sa BIPA Region 3 Training Center. Bawat isa ay tumanggap ng 20,000 cash incentive bilang pagkilala ito sa kanilang natatanging akademikong pagganap. Ayon sa BIPAR 3, bahagi ito ng patuloy na pagsuporta sa paghubog ng mga profesional na mag-aambag sa pagpapaunlad ng sektor ng pangisdaan sa bansa. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May makikayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 45 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mamigay tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Papa po ni Sherwin Alparo kasama ang Famcom Purple Eternity ay nandyan sa Barangay 86, Francisco Tondo, Maynila. Ayan ha. So ulitin natin para ho sa mga taga-barangay 86, Francisco Tondo, Maynila. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang tropang pogi. Ready na
ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay diurnal. Diurnal. Ayan, ha? Ang ibig daw sabihin niyan sa Tagalog ay pang-araw-araw, sa Cebuano kada adlaw, sa Iloco inaldaw. Ang word of the day natin ay diurnal. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, ha? Use in the sentence. Ayoko. Tanong na lang natin si Dayonyor. 21 anyos na binata nalunod sa baha sa Lingayen, Pangasinan. Detalye mula kay Freddy Fajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chekemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan, Kuyang Angel. Dead on arrival sa Lingayen District Hospital ang biktimang isang 21 anyos na binata na residente ng barangay Pangapisan sa nasabing bayan matapos itong malunod sa tubig baha. Batay sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales, alas 4:30 ng hapon nakita ang biktima ng dalawa niyang kabarangay na napadaan sa bukid at nakita itong lulubog lilitaw sa hukay na may lawak na 5 to 7 meters at may lalim na higit 7 metro. Na puno ng tubig baha. Sinubukan pa nilang sagipin pero hindi nila kinaya, kaya humingi na ng tulong sa mga autoridad. At dito magkatuwang ang PNP, Bureau of Protection at ang MDRRMO sa pagsagip sa biktima na nadala pa sa paggamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Nabatid sa pamilya ng biktima na umalis ito sa kanilang bahay pasado alas 2 ng hapon upang maligo sa baha sa likod ng kanilang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan subalit hindi na ito nakabalik. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Carlito Sabangan, good morning dyan sa Pangasinan. Magandang umaga din po sa mga taga-Tagaytay City. At sa mga taga-Macalelon, Quezon, good morning. Pinagtibay ng Kamara de Representantes ang House Resolution 1286. Ito'y upang kilalanin at batiin ang unang Pinoy na nagkampiyon sa Women's Tennis Association Tour Level Singles title na si Alexandra Alex Maniego Iala. Ang resolusyon ay nihain ni House Speaker Faustino Bojidi III, Majority Leader Sandro Marcos at Minority Leader Marcelino Libanan para kilalanin ang makasaysayang panalo ni Alex sa 2026 WTA Mubadala DC Open sa Washington DC na nagbuklod sa mga Pilipino sa maraming panig ng mundo. Binigyan diin sa resolusyon na ang tagumpay ni Ayala ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng sports sa Pilipinas at nagpataas sa prestihisyoso ng bansa sa pandaigdigang tennis. Dahil naman sa kanyang kampyonato, pagkakapanalo, umakyat si Ayala mula world rank number 28 tungo sa career high world record na number 20, ang pinakamataas na ranggong naabot ng isang Pinoy tennis player. Binigyan din pa sa resolusyon ang kahangahangang paglalakbay ni Ayala sa torneo kung saan tinalo nito ang ilan sa pinakamahuhusay na manlalaro sa mundo. Kabilang ang nakalaban nito na top seed ng Amerika na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4, 6-0 upang maiuwi ang kanyang kauna-unahang singles title sa WTA. Meron din pong panggagawad ng parangalang Senado. Ang sino magre-report? Si Raymond at si Kuya Raymond. Good morning, Raymond. May naghihintay ng parangal sa Senado sa bagong tennis star ng Pilipinas na si Alex Iala. Ito'y kasunod ng resolution na inikay ng halos kalahati ng mga senador upang siya'y parangalan kasunod ng kanyang panalo sa Mubadala DC Open Women's Championship. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, 11 senador ang nagkain ng kanilang resolution para parangalan si Iala. Kabilang dito sina Senador Joel Villanueva, Bongo, Mark Villar, J.V. Hercito, Erwin Tulfo, Bam Aquino at Lito Lapid. Sabi ni Senator Lapid na siyang chairman ng Senate Committee on Sports, ipinamalas ni Alex ang hindi matatawarang katatagan, kagitingan at husay sa larangan ng tennis na muling nagbigay ng malaking karangalan sa ating bansa. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Vic Zubiri, sa araw na ito ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga senador na magsalita at magbigay pugay kay Alex Iala. Narito si Senate Majority Leader Mig Zubiri.
Of course, gusto natin pasalamatin at congratulate si Madam Alex Ayala, our superstar, our superhero, our champion, and fellow Agustinian. Yan, gusto ko sabihin, she's a fellow San Agustin. Kaya proud na proud po kami sa San Agustin. Kinumpirma ni Senate President Sherwin Gatchalian na mayorya ng mga senador ang nagkain ng resolution para kay Ayala. Patunay ito kung kaano natin pamahal lahat si Alex Ayala. Narito naman si Senate President Win Gatchalian. Yes, we have 11 colleagues who filed resolutions to congratulate Alex Ayala. Ganun po natin kamahal si Alex dahil halos majority na ho ng Senado ay nag-file po ng resolution to congratulate her. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 52 na makalipas ang alas 4 na umaga. Kinumpirma naman ng isang COA auditor mula sa Department of Education sa ilalim ni dating Education Secretary Sara Duterte. Merong audit deficiency na kahalintulad ng natuklasan ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Sa Day 12 ng impeachment trial, sinabi ni dating COA Auditor Roderick Wamil na bigo ang DepEd na magsumite ng patunay o proof of payment, gumasto sa mga bagay na hindi pinapayagan at hindi malinaw na tinukoy ang mga confidential activity ng kanilang spending plans. Tinukoy nito ang gastusin para sa medical at food assistance, incentives at travel-related expenses na hindi kabilang sa mga pinapahintulutang paggamit ng confidential funds sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01. Sinabi pa ni Wamil, wala ring naisamiteng ebidensya ang OVP at ang DepEd na ang mga reward payment ay nagresulta ng matagumpay na intelligence o surveillance operation. Sa trial, kinilala naman ni Wamil ang mga lagda ni VP Inday Sara sa mga plano, disbursement vouchers, liquidation at accomplishment report kung saan inaprubahan nito ang paggamit ng pondo at nertipikahan na kinakailangan at naisagawa sa ilalim ng kanyang direktang pangangasiwa. Sinubukan ng Office of the Vice President na kumbinsihin ang Commission on Audit na pababain o gawing mas magaan ang audit findings ng kanilang confidential funds. Sa muling pagtestigo ng COA State Auditor na si Roderick Wamil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ibinunyag na nagkaroon ng meeting sa pagitan ng COA at tina Chief of Staff Sulaika Lopez at ng Defense Counsel na si Michael Poa. Nangyari ito noong ikalawang linggo ng Setyembre ng 2023 kung saan bukod sa kanya, present din sa pulong sina COA Assistant Commissioner at Intelligence and Confidential Fund Audit Office Head Nilda Plaras at Audit Team Head na si Gloria Camora. Tinalakay niya rito ang hindi paborableng audit findings laban sa OVP at Department of Education na sumasaklaw sa 612.5 billion pesos na confidential fund. Sinabi ni Will, dito hiniling ni Lopez at Poa sa kanila na pagaanin ang findings at maglamas na lamang ng audit query sa halip na audit observation memorandum. Gayunman, hindi umano sila pumayag dahil hindi kinikilala ng Joint Circular 2015-01 ang paggamit ng audit query bilang kapalit ng AOM. Ibinunyag ng dating COA Auditor na si Roderick Wamil na may mga gastusin sa liquidation ng confidential fund ng Office of the Vice President ang hindi pinapayagan sa ilalim ng umiiral na Joint Circular. Sa kanyang testimonya sa ikalabindalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Wamil na nakasaad sa liquidation report na inoprobahan ng pangalawang Pangulo ang mga gastusin para sa medical at food aid, mga insentibo at travel expenses na hindi kabilang sa pinahintulutang paggamitan ng confidential fund. Ayon kay Wamil, naglaan ng OVP ng 42 million para sa medical at food aid noong unang quarter, 40 million naman noong ikalawang quarter ng 2023, ngunit walang isinumiting mga dokumento na nagpapatunay sa mga nasabing gastusing medikal. Sinabi pa niya, wala ring mga resibong isinumite para sa 10 milyong pisong travel expenses sa una at ikalawang quarter ng nasabing taon. Nung naunang accomplishment report, meron din po silang line items for provision of medical and food aid at payments of incentive or traveling relative to the
confidential operations na hindi po among the allowable confidential expenses under item 4.8 of the Joint Circular 2015-01. Sinabi mo na meron nakalagay dyan, medicines. Bakit sinabi mo na bawal o hindi allowed ito Dahil sa hindi, joint circular? hindi po siya kasama dun sa exclusive list of allowable confidential expenses under item 4.8 po. Kinumpirma naman ng Commission on Audit Auditor na si Roderick Wamil na mismong si Vice President Sara Duterte ang lumagda sa disbursement voucher para sa 375 billion pesos confidential fund sa kabila ng mga pagkwestiyon ng ahensya. Bukod dito, si VP Inday Sara rin niya ang nakapirma sa mga cash advances at ilang dokumentong may kaugnayan sa confidential fund ng OVP, kabilang ang disbursement voucher, liquidation report at accomplishment report. Permado rin ni VP Inday Sara ang sertifikasyon na nagpapatunay sa mga cash advances ay kinakailangan na ayon sa batas at nasa ilalim ng kanyang direktang pangangasiwa. Kinumpirma rin niya ang 3 liquidation report na nilagdaan ni Duterte bilang pagpapatunay na naisakatuparan ang layunin sa paggamit ng confidential fund para sa mga panahong mula Pebrero hanggang Marso, Abril at Hunyo at Hulyo hanggang Setyembre ng 2023. Ginita man ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Hindi illegal ang paggastos ng 125 billion pesos na confidential fund sa loob ng 11 araw. Sa cross-examination ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa kay COA Auditor Roderick Romil, tinanong niya kung may regulasyon ba na nagbabawal sa ganito kabilis na paggastos. Sinagot ito ni Romil na wala sa probisyon sa mga patakaran ng COA na nagbabawal sa ganitong paggastos, kaya hindi niya isinama na ang 11 days na disbursement sa kanilang audit findings, kundi tinuring lamang na ito na isang pahayag ng katotohanan. Binigyan din ni POA na walang konklusyon ng COA na may naganap na misappropriation o maling paggamit ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Pero ipiniliwanag naman ni Wamil na ang umiiral na patakaran ay nagsasabing ang kabiguang makapag-liquidate ng pondo kapag hinihingi ay maaaring magsilbing paunang ebidensya ng posibleng maling paggamit nito. Idinagdag naman ni POA na ang audit findings ng COA ay rekomendasyon lamang at ang pagpapasya sa paglalabas ng notice of disallowance ay nasa commission proper. Luxury at sin taxes sa ilalim ng Progress Bill mahigpit na inaaral ng pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Masusing pinag-aaralan na ng Department of Finance ang mga probisyon ng Progress Bill o ang panukala na magbibigay ng income tax relief sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalawig ng tax exemption para sa mga kumikita ng 350,000 kada taon. Nakapaloob rin kasi sa panukala ang pagtataas naman sa luxury at sin taxes, kabilang ang sweetened beverages at plastic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpiyansa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbusisi ng DOF sa panukala, lalo't nais nitong maipasa ang batas sa lalong madaling panahon. Kung kakayanin anyang maipasa ito ngayong taon ay mas mainam ayon sa palasyo. Sa tanong kung maituturing bang karagdagang buwis para sa mga Pilipino ang luxury at sin taxes, sinabi ni Castro na hindi naman pangkaraniwang mamamayan ang maaapektuhan, lalo't karaniwan anyang bumibili o tumatangkilik ng mga produktong ito ay ang mga bumibili ng mamahaling sasakyan. Ang karagdagang pagbubuwis naman sa sugary drinks, single-use plastics at vape ay para rin sa pagsusulong ng mabuting kalusugan ng mga Pilipino para umiwas ang publiko sa pagkonsumo ng matatamis na pagkain at inumin. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, Pilipinas, ang oras, 5:00 na ng umaga, ha? At oras na para tayo ho'y mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial, hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. At doon po napatunayan ang potency ng Lactococcus
Lactococcus lactis strain plasma na taglay po ng Ultabayo. Ang bawat kapsula ng Ultabayo, meron pong 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng madalabasan o commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang Ultabayo, nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag may magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo, ha? Kung ngayon po may mga concerns pa, may mga katanungan, lalong-lalo na yung mga buntis at mga senior citizen, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong, anything under the sun. Ayan, ha? Yun nga lang. Huwag kayong mangungutang o magtatanong kung saan pwede mangutang. Ha? Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug at Temesca Drug. Ito po rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, maya-maya makakasama natin si Dr. Alvin Culaba. Ano ho? Isa pong dalubhasa sa Energy and Resilience. Professor ho ng De La Salle University. Pero bago yan, Doc, sandali, mamimigay lang tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Rin, may huli ka na? Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa Barangay 86 sa Tondo, Maynila. Nahuli natin na maaga nakikinig sa radyo ang tindahan ng almusalan na ito. Si ate, pangalan niyo po? Bernadette. Si ate Bernadette Neri. Kala ko Sembrano. Si ate Bernadette Neri na taga dito sa Francisco, Tondo. Yun mo naman, napakasarap ng kanyang mga almusalin. May tinda siyang mga torta, itlog, hotdog, spam. Meron pang yun, pinaka-paborito mo. Tuyo. Yan, no? Mamaya. Walang sampurado. Walang sampurado. Walang champurado pero merong sinangag na masarap. Pamatay. Ang sarap niyan. Pero syempre mas masarap. Hindi naman halatang masarap kasi hindi naman malusog si Ate Badet eh. Yun lang. Ang mataba lang kay Ate Badet yung kanyang pisngi. Ate, good morning. Kumusta ka na? Good morning po. Anong probinsya ni Ate? Dito lang po sa Manila. Manila ka. Talaga taan na Manila. Ano ha? Tondo. Tondo. Kapitbahay mo si Yorme. Isko. Opo, Tondo. Bakit? Kita nyo, kapitbahay. Sige, bigyan mo na yung premyo, Sherwin. Ate Badet, madamang lang natin kung sinong paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga. Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones at meron kang 1,000 pieces. Ayan. At syempre, kailangan masagot mo rin yung ating word of the day para mamukha yung ating medium component. Diurnal po. Diurnal, yan yung nasarap na pang-araw-araw na diurnal yung itong tuyo tsaka sinangag. Diurnal. Hindi ba diurnal? Diurnal. Parang dayunyor, diurnal. Ibig sabihin daw ay pang-araw-araw. Sige, bigyan mo na yung premyo na ate. Meron kang pang-araw-araw na Astron ang ating medium component. Atid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre, pwede rin pang-araw-araw pang diurnal sa inyong mga damit. Ang bango ng 1,000 bulaklak nasa Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, inyong maamoy kapag ginamit sa inyong mga anlawing damit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At hindi mo na makikita ang mga pangit sa iyong paligid dahil pwede ka nang hindi pumikit. Magtakip na lang ng DZRH umbrella na hawak-hawak ng ating birthday boy na si Denver. Ang birthday ni Denver. Birthday ni Denver ngayon. Birthday ni Denver. Happy birthday, Denver. Ayan, happy birthday, Denver. Mamaya meron kang tuyo at sinangag galing sa akin at kay Ate Badet. At syempre, meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi mo, Ate Badet? Maraming salamat po sa inyo. Ayan, tutok lang lagi na Ay, ate, at Sir Angelo Palmones. Ayan, okay, salamat. Thank you po. Ako, maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH,
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Birthday din pala ngayon ni Yuel Reyes, ha? Yung kasama natin dito po sa News Center. Happy birthday, Kuya Yuel Reyes. At sana ay mabusog mo rin kami. Binabati ka rin ni General James Brillantes, ha? Ayan, happy birthday. Eto pa, nagdiwang naman ang kanyang 78th birthday kahapon. Si Mami Donya Lynn Burabo. Ayan, Mami Lynn, happy birthday, ha? 78 na, hindi halata, parang 77 lang. Si Mami Lynn, oo. Siya po lola ni Durian Master, ha? Si Don IJ. Na anak naman ni pangalan nito, Ma'am Jinky at saka ni Sir June. Ayan, ha? Happy birthday, Donya Lynn. Magandang umaga, Pilipinas! Pagtalakay ng House Prosecution Panel sa articles of impeachment posibleng mapaikli. Sana naman, boring din. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigonan. Manang Milky, good morning. Opsyon ng House Prosecution Team na hindi lahat ipresenta sa Senate Impeachment Court ang 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kay House Prosecutor Joel Chua, kung may kita ng House Prosecution Panel na sapat na ang mga ebidensya na makapagpapatunay sa betrayal of public trust, graft and corruption at culpable violation of the Constitution, pwede lang hiningin sa Senate Impeachment Court na tapusin na ang paglilitis at presentasyon ng mga ebidensya. Sa ngayon, nasa ikalawa sa 4 na articles of impeachment ang tinatalakay sa Senate Impeachment Court. Tapos na ang presentation sa Article 4 o grave threats at sinimula na ang pagtalakay sa Article 1 o confidential funds. Susunod naman tatalakay ng Article 2 o unexplained wealth at Article 3 na bribery kung saan tinatayang tatagal ng 92 trial days ang paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua. Magawa rin tayo ng paraan na mapaiksi yung presentasyon namin, pero in the same manner na hindi naman magsasuffer yung bigat ng ebidensya na ipipresenta po namin. So dito po, kung makikita po namin, pagkaraan ng pagpipresenta ng ilang testigo, nakita namin ay sufisyente na. Nakuha na po namin yung result na gusto po namin, yung resulta na gusto namin, at nakita namin na matibay na ang aming ebidensya, maaaring piliin na lamang po namin yung mga ipipresenta namin na testigo. Bukod dito, sinabi ni Chua na posible ring magbawas na mga testigo ang prosecution kung ma-establish na ang alegasyon sa Vice-Presidente. Kabilang dito ang posibilidad na wag nang ipresenta sina Mary Grace Piatos, Andy Lim at iba pa dahil bukod sa hindi nag-i-exist sa mga ito, malinaw nang nag-imbento ng mga pangalan para mailabas ang confidential funds ng OVP nang hindi maipaliwanag kung saan ito ginamit. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabi nga ni, maraming salamat Manang Milky. Sabi nga ni dating Ombudsman Sam Martires, confidential nga Irregular, hindi naaayon sa hirit ng mga tauhan ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit na maghinay-hinay o paluwagin ang mga hakbang nito sa pag-audit ng confidential fund. Reaksyon nito ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon sa inihayag ng COA Auditor na si Roderick Wamil na nakipagpulong umano sa kanya sina OVP Chief of Staff Zuleika Lopez at dating Deputy Chief of Staff at Spokesperson Attorney Michael Poa noong September ng 2023. Sabi ni Mawil, humiling sina Lopez at sa COA na mag-issue ng less formal audit query sa halip na Audit Observation Memorandum oras na may masilip na deficiency sa confidential fund ng dalawang tanggapang nasa ilalim ng pamumuno ni BP Inday Sara. Ayon kay Ridon, makapal ang mukha ng mga tao ng OVP at DepEd na sangkot sa naturang request. Iginito mababatas na hindi naaayon ang ginawang pakikipagpulong ni Poa at kay Wamil at malinaw na ito'y pagtatangkang impluensya ng ahensya dahil batid ng mga ito na may nakaambang
audit observation. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Para siguro maintindihan ho natin, ano nga bang naghihintay sa atin dito po sa kontrobersyal na PAC Silica project dito po sa Central Luzon, dyan sa may bandang Bataan. Makakasama natin ay isang academician, profesor ng De La Salle University at Vice President ng National Academy of Science and Technology, si Dr. Alvin Culaban. Dr. Alvin, good morning po sa inyo. Dr. Alvin, ayan, nakamute yata nasa Zoom si Dr. Alvin. Dr. Alvin? Ay, Sir Angelo. Ayan. Sir Angelo nga pala. Good morning, good morning. Hindi na po akong Vice President ng National Academy. Dati. Oo. Oo. Siyempre, kailangan na tayo mag-focus more on our Scientech Philippines, no? Mga initiative din natin sa siyensya at teknolohiya. Pero ganoon pa member pa rin ako. Member ako ng Executive Council ng National Academy. Ayan. Batiin muna natin ng isang makaagham na umaga ang sambayanan Pilipino. Ayan, ha? Alam mo ninyo, pagka science and technology pinag-uusapan at mga research, ang isa ho talaga sa mga advocate niyan ay si Dr. Alvin Culaban. Doc, for sure, meron na ho kayong mga ginawang pag-aaral tungkol po dito sa impact ng PAC Silica. Ano ho ang inyong mga initial findings? Alam mo, Sir Angelo, hindi ito madaling ito yung mga pag-aaral na kinakailangan dito sa proyekto ng PAC Silica. Kasi yung PAC Silica, isa ito parang strategic framework, We don't even know what exactly kung ano magiging mga components ng proyekto na ito. Ang PAC Silica kasi isang US-led na initiative. It is a strategic framework, coalition ito ng mga miyembro ng grupo nito ng mga iba't ibang bansa na ang Pilipinas ay sumali nito nung kailan ba ito nung bago lang itong taon lang nito. Kaya lang naman ito na napunta sa atin itong PAC Silica kasi yung focus ng grupo nito ay magbigay ng security dito sa particular AI technology at saka yung mga gumagamit ng technology nito, lalo na yung malalaking manufacturing, advanced manufacturing gaya ng semicon, electronics, ganon. Ngayon, yung dito sa Pilipinas, yung sinasabi dito sa project na ito ay napakalaking parang plano, it is an investment not only for infrastructure but kasama yung pag-develop natin sa human capital at saka yung kapasidad natin to develop also our own technology. Kaya yung tanong mo, Sir Angelo, kung ano na yung mga pag-aaral na nagawa or gagawin or ginagawa in relation to itong proyekto na makakabilang dito sa PAC Silica. Alam na natin about energy, energy. So isa sa pinakamalaking issue dito, Sir Angelo, is yung napakalaking pangangailangan dito sa kuryente. So alam naman natin sa mga pag-aaral natin na napakahirap yung yung supply ng kuryente. Yung kung saan manggagaling yung kuryente natin. Alam naman natin pag sinabi mong renewable energy na kung saan natin tinututukan yung paglago ng yung paggamit ng mga renewable energy sources, I mean, not necessarily nandyan sa New Clark City kung saan dapat itatayo itong napakalaking 620 hectares, because you're talking about 4,000 acres na industrial hub sa New Clark City. Kaya kung tatanungin mo
sa pag-aaral, meron na ba pag-aaral ng saan ba kukunin ang source of power nito, itong malaking industrial development. Yun, mahirap gumawa ng Sir Angelo, ng pag-aaral to kung hindi nga natin alam kung ano bang klaseng mga proyekto yung makakasama dito. Sinasabi lang naman na magkakaroon yung mga semicon companies, mineral processing companies, mga advanced manufacturing. In short, Doc, yung transparency issue, ang isa sa mga problema natin dito ngayon. Hindi natin talaga alam, unang-una, hindi nga natin alam saan talaga manggagaling yung tubig na gagamitin para palamigin yung cooling system, nung itatayong pabrika. Dahil malaking volume ng tubig ang kakailanganin. At ang sinasabi nila, pwede daw manggaling sa ulan. Malabo ho yun kung manggagaling sa ulan dahil hindi naman 365 days na umuulan. Pangalawa, ang medyo mas kinakabahan tayo, yung discharge, yung saan natin idadump yung tubig na manggagaling dun sa cooling system. Although sinasabi naman may mga makabagong teknolohiya na ginagamit dyan, gagamitin dyan, tsaka hindi daw kasi pwede din natin talikuran dahil 23 countries ang kasama dito, Japan, South Korea, UK at pati ang European Union. Nang sa gayon, hindi na tayo mag-source ng mga microchip, ng iba pang mga bahagi po ng mga computer at saka ng AI mula sa China. So yun, mukhang may geopolitics na involved ho dito kasi kaya medyo malaking concern ho ito. So ang tinatanong lamang ho siguro natin, Doc, yun, wala pa rin walang impact on environmental impact study, walang EIS, bagamat nagpapatuloy ng yung construction. So yun ho siguro yung mga aspeto na dapat na masilip. Ang issue ho ng transparency, Doc Alvin. Yeah, tama po yun. Kasi ang layunin kasi ng Pax Silica is to expand yung the entire value chain ng AI at saka itong mga semicon na hindi lang nakatutok sa mga ilang bansa like sinasabi nga China, parang gano'n, So ang sinasabi dito is that pag nagtayo ng mga kumpanya dito sa Pilipinas on AI, data centers or semicon, ang panggagalingan nito, yung value chain, yung ecosystem that will support the establishment of this big industrial development, manggagaling sa maraming bansa. In other words, marami tayong pagkukunan ng materyales, mga ganon. Pero I think ang malaking issue dito kasi, Sir Angelo, is that baka mamaya ginagamit lang tayo, di ba? Or gagamitin lang tayo na lugar para maging source ng materyales, yung ating lupa, di ba? Tapos yung yung benefits ito will be, of course, yes, there will be jobs, there will be parang income or revenues for the country, pero baka palabas lang to na tapos yung real benefits talaga sa atin is not really for the Filipino people or for the country. Kaya tama yung nabanggit mo kayo na Sir Angelo na kailangan transparent ang gobyerno dito sa plano nito, kailangan ilatag talaga yan na yon. Kasi maraming issues, sabi mo nga, dalawa ang major issues dito in terms of resources mo na yung kuryente, na alam naman natin limitado. Napakataas yung presyo ng kuryente natin. Will it bring more security to our so it is a platform to develop more or additional capacity para ma-provide mo yung yung electricity requirement sa mga ganitong klaseng facilities. Tapos sabi mo nga yung tubig, ay hindi lang yung tubig, pati chemicals and other there will be discharges sa saan nga mapupunta yan.
Ano ba ang garantiya natin na hindi mawawalan tayo lalo ng mga tubig na kinukulang pa nga ayan supply natin para sa mga tao, sa requirement natin ng mga daily ano yon. So, may tagtuyo tayo, may ganun. So saan ang gagaling? Sabi mo nga yung rainwater how can we be guaranteed na enough yun, no? So ito yung mga pag-aaral Sir Angelo na kailangan pa talaga dapat gawin, no? May mga pag-aaral na tayo pero it has to be kasi an integrated study kasi yung impact study ng buong Pax Silica project. Hindi pwede kasi Sir Angelo na isa-isa isa na impact assessment sa isang semicon, isang AI data center, entire industrial development. There has to be an integrated Kaya pag sinabi mo energy Sir Angelo, it becomes a national energy planning. Kailangan isama ito sa plano ng gobyerno, yung national integrated national energy plan ng Department of Energy natin. So, sige. Doc Alvin, may posisyon na ang NAS, ang National Academy of Science and Technology dito? Wala pa po official dito na gusto ko lang iklaro na yung sinasabi ko hindi ito posisyon ng National Academy of Science Technology. Posisyon ito ng bilang isang siyentista at saka isang engineer. Okay. Kasi nga para mas maintindihan ng ating mga kababayan, ongoing pang study rito, in the meantime, sana naman bilis-bilisan din ng DNR ang paglalabas ng ECC at saka ng EIS, nang sa gayon malaman natin kung talagang bang compliant ito. Sabi ko nga, magtayo ka nga lang ng bahay o kaya ng isang pabrika. Kinakailangan mo ng environmental impact study, Kailangan mo ng ECC permit. Ito napakalaki, 4,000 hectares yung apektado, tapos watershed area ho ng Bataan yung maaapektuhan, although ang sinasabi naman sinasabi ni Secretary Gibo Chodoro, hindi daw po ito aaprubahan hanggat walang sapat na clearance mula sa DENR. Sana nga, Kaya lang, ongoing na nga. Tama yun. Yun ang kailangan natin bantayan, Sir Angelo. Pero kung ganito kalaki ho ang isang project, ganyang kalawak ang job opportunities, do we have enough manpower? Meron na ho ba tayo na-develop sa Pilipinas na sapat na manpower para makinabang dito sa project na ito, Doc Alvin? Sir Angelo, sa palagay ko, hindi, wala. Well, una sa lahat, hindi pa naman talagang klaro masyado kung anong specific companies, kasi sinasabi lang naman na semicon, yes, at least alam na natin yung electronics, may sinasabi dito na advanced manufacturing, ano itong mga So, pero sa ating mga pag-aaral na ginawa sa kalidad at saka sa numero ng mga scientists and engineers sa ating bansa, hindi sapat. Hindi sapat ang training, hindi sapat ang numero. Marami na tayo nag-alisan. Pwede mangyari sa Angelo is baka imbitahin natin pagdating ng panahon, imbitahin natin lahat ang mga inhinyere, yung mga scientists natin sa buong mundo, mga Pilipino. Ibalik natin sila dito kung kakailanganin dito sa na to. Pero sa ating mga pag-aaral, kulang na kulang tayo. In fact, our prediction over time, medyo pababa ang gusto mag-aral sa science, technology and engineering. Yung isang malungkot, Doc, sa halip na magkaroon ng interest na ang mga Pilipino sa science and engineering, para bang disillusion sila.
mas maraming opportunities abroad. Pero siguro sa ibang pagkakataon ho natin yung pag-usapan. Ano, ha? Anyway, Doc, sige. Thank you for joining us this morning and alam naman namin nakatutok ho kayo at ang inyong grupo. Basta't may kinalaman sa agham, alam kong nakababad ho ang inyong atensyon para po sa kapakanan ng mga Pilipino. In the meantime, Doc Alvin, thank you for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga po at maraming salamat, Sir Angelo at sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Good morning everyone. Si Thank you. Professor Alvin Colaba, isa pong academician mula po sa De La Salle University. Magandang umaga, Pilipinas! Alam mo ninyo, sabi ko nga, hindi naman tayo kumukontra sa mga pagbabago, sa pagsulong. Kinakailangan natin yan, ano ha? Pero sana magkaroon ng sapat na transparency. Pangalawa, kung inaasahan lang natin ay DNR na mangangalaga sa ating kalikasan, kabahan na kayo. Kabahan na kayo. National Greening Program lang, wala nga nangyari. Di ba? Kalbo pa rin ang mga bundok. Bilyon-bilyon na ginastos natin dyan. Di ba? Ilang administrasyon ang dumaan. Isinulong itong National Greening Program. Hanggang ngayon, kalbo pa rin ang bundok. May green na ba? Magandang umaga, Pilipinas! Yumaman ang bulsa nila, pero kalbo pa rin ang bundok. Di ba? Kaya nakakatakot ho eh. Tapos sa totoo lang, ang hirap lumaban sa kalikasan, para sa kalikasan, lalong-lalo na kung ang kalaban mo meron pong pera, mga mayayaman. Bundok Apo na lang, for example. May ano na yan, may writ of kalikasan para ma-preserve ho yung protected landscape ho ng Bundok Apo. Hirap na hirap ho kaming implementa yung writ of continuing mandamus. Laban po sa mga kumakalbot, sumisira ng bundok. Bakit? Mga negosyante at politiko kalaban 27 makalipas sa 5 ng umaga. Ay, magandang umaga sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng mundo. Baka pauwi ho kayo ng Pilipinas. Huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but tastes and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Taipei, Taiwan. Obligado ang mga tatakbong kandidato na isama sa kanilang Certificate of Candidacy ang Sworn Declaration of Conflict of Interest. Ito'y makaraang aprubahan ng Commission on Elections ang rekomendasyon ng kanilang Law Department hinggil sa pagsama ng naturang deklarasyon sa COC. Sa ilalim nito, nangangako ang mga kandidato na sakaling mahalal ay susunod sila sa mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kabilang dito ang pagbabawal sa pagkakaroon ng direkta o hindi direktang financial interest sa anumang negosyo, kontrata o transaksyon na maaaring makaapekto sa kanilang magiging opisyal na tungkulin. Sabi ng COMELEC, hindi ito bagong kwalifikasyon sa pagtakbo sa halalan, kundi isang hakbang na naglalayong isulong ang transparency at matiyak na walang magiging conflict of interest ang mga kandidato oras na mahalal sila sa pwesto. Chairman George Garcia, baka maubusan ho tayo ng kakandidato. Good morning, Chairman. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Oo. Doon ba sa mga nakaraan, meron bang pumirma na ng probisyon ng ang tawag dito sa conflict of interest? Nagsasabi silang... Alam niyo po, Sir Angel, yan naman po talagang conflict of interest
bilang prohibisyon at limitasyon sa panunungkulan ng na-appoint o yung nahalal, nasa ating pong saligang batas yan. At nasa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, isa na yung Republic Act 3019. Kung kaya nga lamang si Angel, yun ay kapag ka ikaw ay nanunungkulan na. E paano kapag ka ikaw ay tatakbo pa lamang? Ibig sabihin ba, nag-commit ka na kaagad ng violation kung ikaw ay kandidato pa lamang at hindi pa duly elected. So ang ginawa po natin, at yan po ay napakagandang suggestion ng ating Ombudsman, Crispin Boy Remulla, na sabi niya dapat ilagay yan ng Commission of Elections. So kami po sa Angel, alam niyo pagka po kayo nag-fill up ng Certificates of Candidacy, meron po kasi doon ng mga parang pinanumpaan. Halimbawa, na ako ay hindi dual citizen o na ako ay hindi ako green card holder. So yun po ay isasama natin bilang isa sa panunumpaan ng mga kandidato. Hindi bilang kwalifikasyon, kung hindi kasama na automatically doon sa Certificate of Candidacy, nakaprint na po yan, yung sworn declaration na wala siyang conflict of interest. Ano po ang purpose natin, Sir Angel? Kung ikaw kandidato, tapos doon pa lang panahon yun, may conflict of interest ka na, hindi ka pa pala naman nagdadivest ng iyong yung iyong partisipasyon sa isang kumpanya na maaari magkaroon ng conflict of interest sa iyong magiging trabaho, doon pa lang po pwede na silang kasuhan, Sir Angel, ng perjury sapagkat yun po ay napanumpaan at kasama ng Certificate of Candidacy. Hindi po ba, Sir Angel, natatandaan natin, isa rin sa pinapanumpaan na wala siyang conviction sa kahit na anong kaso o pending na kaso sa anumang korte. So kung sila mismo merong inilihim doon, ngayon pala, meron pala silang pending na kaso, hindi nila na-reveal. Hindi po ba pwede rin namin silang kasuhan ng perjury at the same time violation ng aming pong patakaran. And therefore, pwede po namin silang, pwede maging ground ng disqualification. So, pag hindi sila nag-comply after election, saka lang magkakabisa? Yung may visa na, Sir Angel. May visa na po yan once na sila nag-file ng Certificate of Candidacy. Pagkatapos po ng eleksyon at pagkatapos nagkaroon sila ng conflict of interest pa rin. Halimbawa, Sir Angel, nagtayo pala naman ng kumpanya. Pagkatapos na sila ay maging kongresista, halimbawa, nagtayo ng kumpanya o kaya bilang isang local official. Tapos yung kumpanyang yun yung pala ay may conflict of interest dahil nangungontrata sa mismong LGU o nangungontrata sa mismong pamahalaan. Yan po ay hindi na covered ni COMELEC, yan ay covered na ng Office of the Ombudsman kasi Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Okay. Pero sa amin, dahil ikaw ay nanumpa, ay ikaw ay covered na ng election law and at the same time perjury. So dapat, kandidato ko palang mag-divest ka na? Ay, yun po ang ating, parang yun po ang meaning ng sinasabi po natin. Kasi, Sir Angel, kung ang pagdadivest mo ay after pa ng election, para bang, Sir Angel, bakit kinakailangan gagawin mo yan after the election pa? Samantalang kung you have the real intention na gawin mo yan na ikaw ay malinis na harap sa mga kandidato, dapat prior to the election, may divestment ka na. Paano sabihin nila, paano pag natalo ako? O di mo madali naman pong kuhanin. Sa bagay, pwede ka naman bumalik. Opo. Pwede naman pong bumalik. Ang sinasabi lang po natin, para lamang po, hindi, at least alam ng mga mamamayan, ito pala, at yung mga boboto sa kanya, ito pala, at least naging maayos siya habang binoboto namin, siya pala naman ay walang conflict of interest. Tapos later on, pagka nanalo na, hindi natin malalaman, may conflict of interest pala. Tsaka na lang natin malalaman pagka kinasuhan na sa Office of the Ombudsman. Pero hindi nila kinakailangan mag-present ng anumang dokumento ng divestment nila? Wala po. Sinasabi lang po natin, yun ay kanilang ginagaranti, pinapanumpaan na wala siyang conflict of interest sa posisyon na kanya pong tinatakbuhan. Ang ibig sabihin lang naman ng conflict of interest, hindi naman po lahat ng kung ano yung meron ka ngayon sa kasalukuyan ay conflict of interest yung kung hindi naman nagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan. Halimbawa po, Sir Angel, hindi naman kailangan talaga na, halimbawa ikaw ay mayor, hindi naman kinakailangan ikaw ay absolutely walang negosyo. Pwede ka naman may negosyo, lalo't privado rin ng mga kapartner mo o kakontrata. So walang conflict of interest doon. Pero kung ikaw nangungontrata sa public works, tapos ikaw ay isang mayor, isang governor, ay conflict of interest yun, Sir Angel. Ayan, mukhang pinariringgan yung mga kontratista. Para lang po at least, ito po yung protection din nila, Sir Angel. Protection nila na they are aware and conscious. Oo nga naman, nung ako'y tumakbo, nanumpa ako na wala akong conflict of interest
lalo na ang kanegosasyon o transaksyon ay pamahalaan, lalo pa tumatakbo ako. Lalo yung mga nasanay po sa pribado, madami po tayong tumatakbo dyan na hindi naman talaga sila government officials from the very start. Pribado, nakakaligtaan nila, o nga pala, yung aking negosyo, yung nature ng negosyo ko, ay in conflict doon sa magiging posisyon ko kung sakaling ako ay mananalo. Ayun. Kasama dito party list, ha? Ay, opo, isinapang po natin yung party list dyan. Meron po silang pinipilapan din na form at doon sa form na pipilapan nila, automatically printed na rin po yung sworn declaration na yan. O, kasi nga, karamihan ng mga kontratista, mga ano naman nasa party list eh. Di ba? Pero marami rin po na ibang opisyal. Marami rin po ibang opisyal, Sir Angel. Kapag halimbawa, hindi lang naman public works. Yung ibang minsan supplier pala halimbawa na mga supplier ng papel, supplier ng mga gamit sa opisina, computers, mga ganyan. Siyempre po, Sir Angel, napakalamang na lamang naman yun. Kapag sila ay merong procurement sa mga opisina nila, tapos magpaparticipate yung isang kumpanya na to na yung pala isa yung nasa likod. O di at least lang, nung una pa man, madami na isang kaso. May kaso na isang perjury sa amin, may kaso pa sa pwedeng disqualification sa amin. Sa Office of the Ombudsman, after niyang manalo, may kaso pa rin siya sa opisina ng Ombudsman doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. That will apply pati sa barangay SK election, Chairman. Ngayon po namin ipapatupad na simula po nitong barangay SK elections. Maganda po yan bilang paghahanda natin, Sir Angel, sa 2028 national and local election. Ang tanong, matutuloy bang barangay at SK election na may nakapending na bill eh. Opo, 6 na bills na po yata yung nakahapon, 7 po yata sa mababang kapulungan. Meron pong isang pending sa Senado tungkol sa pagpo-postpone ng barangay and SK elections. Ito po natatandaan natin sa Angel, yung huli po ay na-reset, na-postpone sapagkat meron pong batas na naipasa na kung saan mula 3 taon ginawa pong 4 na taon. Correct. Ang termino ng isang barangay and SK official. Ito po hindi na TRO ng Korte Suprema at the same time yung petition na nag-question dito ay dinismiss po ng Korte Suprema. Sapagkat at least po ito po ay tungkol sa pag-extend ng termino mula 3 years papuntang 4 years. Ito po mga na-file ngayon na mga panukalang batas, alamin natin ano ang kadahilanan po nila kung bakit nila pinapopospone o nire-reset ang ating barangay and SK elections. So dapat po ay nakaschedule talaga ito nitong November 2, 2026. Paano yun? Paano yun, Chairman? Si Comelec naman po, kami po, handa po kami, Sir Angel, na sa pagsasagawa ng halalan sa November 2. In fact, kami po humingi ng pahintulot sa ating Pangulo na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara din natin na walang pasok. Sapagkat kapag, siyempre po, ang November 1 ay undas. Pag umuwi yung mga kababayan natin sa mga probinsya at pagkatapos iluluwas kagad ng November 2, baka hindi na rin po makaboto eh. Pero kung ang November 3 ay declare na walang pasok, sure na hindi muna sila luluwas, boboto muna sila sa November 2, November 3 na po yung ang pasok po nila. Pero kung kayong tatanungin, gusto nyo ba bang ma-postpone ang eleksyon? Ay kami po, wala po kami talaga discretion yan sa ganyan sa ay political decision. Pero kung kami po, siyempre naandyan na yung mga gamit, naandyan na po yung balota, na-print na po namin lahat-lahat, handa na po yung Comelec, and therefore pwede na po namin isagawa kaagad ang halala natin. Bagamat ito yung manual na eleksyon at hindi po ito automated. Kaya mas madaling mag-adjust kasi manual. Pero nandun, isusulat ba yung pangalan? Yes po. Isusulat. Okay. Matatanggap ng mga kababayan natin, blanco, at isusulat nila yung pangalan ng mga kandidato iboboto po nila. Sige, diintayin na lang natin kung ano magiging desisyon ng Congress at ng Senado. In the meantime, thank you for accommodating our call, Chairman. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Salamat po, Sir Agent. Ay, teka mo na. Kumusta ang BARM? BARM election nga pa lang ngayong September. Ay, opo. Kahapon po nandun tayo sa Davao City, tuloy na po ang September 14 Bangsamoro Parliamentary Election. Walang makakapigil na nito, wala namang pong restraining order mula sa Korte Suprema at walang desisyon sila upang pahintuin ang pagsasagawa ng eleksyon natin sa September 14. First Bangsamoro Parliamentary Election. Salamat po, Chairman. Ingat po kayo. Thank you. Salamat po muli. Apo. Si Comelec Chair George Garcia,
Magandang umaga, Pilipinas! Oy, nananakita ba inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan epekto huyan ng ating pagdanda? Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas sa muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwede gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 44 makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Ay, magandang umaga sa mga OFW natin. Ang palitan ng dolyar sa piso, 61.16 per dollar. Ang ngiti sila, oh. Pero dyan daw po sa may talipapa ng Moriones Street sa Tondo, Maynila, umaaray ang mga mamimili sa mataas ng presyo ng gulay. Nandun si Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Teens. Maulang umaga, Kuyang Angel, hindi napigilang maluha ng isa sa mga vendor ng gulay na ating nakapanayam dito sa Talipapa sa Moriones Street, Tondo, Maynila. Habang ikinakwento sa atin, ang hirap na makaubos ng paninda ngayong tag-ulan. Bukod kasi sa mataas na puhunan sa gulay, doble pa sakit kay Nanay Ami ang 6,000 pesos na upa niya sa pwesto na sa nagisilbi niyang tahanan, Kuyang Angel. Wala rin siyang katuwang sa buhay dahil pumanaw na raw ang kanyang asawa at hindi sila nagkaanak. Dahil dito, mag-isang binibili, binubuhat at binibenta ni Nanay Ami ang kanyang paninda na matumal na daw ngayon ang bentahan dahil sa tag-ulan. Kwento nito, mas mahal ngayon ang kuha niya sa mga gulay mula sa Divisoria na inuutang lamang niya sa Bombay ang puhunan. Pero para lamang mabili, napipilitan siya, Kuyang Angel, na likitan pa rin ang tubo para agarang maibenta ang mga ito at hindi mabulok. Gaya na lamang ng mga kangkong, talbos, pechay, malunggay na ibinibenta niya sa halagang 10 pesos kada tali. Ang patatas, 130 pesos kada kilo. Ang sayote, kalabasa ay mabibili ng 50 pesos per kilo. Ang talong, 100 pesos per kilo. Ang upo, 40 pesos kada kilo. Ang repolyo, 80 pesos. Ang bawang, mabibili ng 140 hanggang 150 pesos kada kilo. Ang sibuyas, 100 pesos per kilo. Ang luya, 170 hanggang 180 pesos kada kilo. Ang kalamansi naman, mabibili ng 120 pesos kada kilo. Ang siling labuyo, 1/4. Ang PI, 50 pesos. Ang siling haba, 3 ang 5 piso. Ang bell pepper, 10 pesos hanggang 15 pesos kada piraso. Ang Baguio beans, 120 per kilo. Ang carrot, 70 to 80 pesos kada kilo. Ang gabi, 60 to 70 pesos. Ang kamote, 140 ang kada kilo. Habang ang kamatis naman ay ibinebenta ni Nanay Ami ng 10 na pesos kada isang piraso. Kwento nito, kung ibebenta kasi niya kada kilo, katiting lamang ang kanyang tutubuin, lalo na't ilang kilo lamang ang kanyang binibili na gulay na paninda at hindi siya bultuhan kung mamili. Sa hirap ng buhay niya ngayon at nag-iisa pa at bilang senior citizen, kailangan niya ng iba yung diskarte para makayanan ng hamon ng buhay. Bunsod nito, nanawagan si Nanay Ami sa Pangulong Bongbong Marcos sa pamagitan ng ating panayam na tulungan silang maliliit na negosyante at senior citizen. Pakinggan natin si Nanay Ami. Ngayon naman bigyan niya kami punan kasi sa Bombay lang kami. Hinihirap ako sa Bombay para pangbayad ko pang upa. Wala naman ko masahan na mga pamangkin ko. Wala naman ko anak. Paano nga tayo na asawa ko. Kaya pwede lang. Tulungan mo naman kami, mahal na presidente. Yun lang po. Si Nanay Ami sa Talipapa dito sa Moriones Street sa Tondo, Maynila. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Nasaan nga pala yung SB Corporation? Di ba? Yun yung may mga pautang para ho dito sa mga maliliit na mga MSMEs natin. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang, isa na umaga. Umaga, Pilipinas!
O paano po? Susunod ang 2x2 sa Tang-Isas Balita. Angel po si Angelo Palmones, nagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa iyo lang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ito po yung ating quote ngayong araw na ito. Hindi ko alam kanino galing ito, pero maganda. Dahil ngayon po ay Sight Saving Month, ha? Ang Agosto po ay buwan para sa ating malinaw na paningin, para magkaroon tayo ng ideal vision. Di ba, Dr. Jessica D? Dapat ideal ang ating vision. Cataract is the third biggest cause of blindness. Religion and politics remain the first two. 2x2 sa TCS Balita. Susunod na sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas! Isis na umaga. Ngayong ika-80